tayo ng game number 5 again, Aurora versus Onyx Philippines. Dito na nakataya yung mas madaling buhay papunta doon sa kanilang pinakapangarap na maging champion. Alam mo, masasabi ko lang dyan, kung babalikan natin yung S14 or Season 14, Nga pala. Grand Finals, Game 7 yun. So malaki talaga ang posibilidad na itong dalawang koponan na to ay mapaabot doon. Pero based doon sa lineup ng magkabilang koponan, parang may mga curveball sila na naihatid eh. Oh, ano yung isang galing yung, bakit kalahati na lang yung buhay ni Kirk sa may top lane? Ay, nangyari doon eh. Napoke din kasi talaga ng isang Baksha knowing na yung mga planggana ng Baksha only Nga yan pag pala. tumatama ng tumatama. So therefore, lamang siya at this early against that high loss. Pero come level 4, doon na magkakaroon ng spike si Kirk. Dahil may punto na pwede nang hindi na siya sumama eh. Hindi na siya actually mag-lane at sumama doon sa mga kasama niya. Ito, maganda pa palang storya dito, guys. Ang unang gumamit ng mid Kimi is Onyx Philippines. Ngayon naman, yun ang ginagawa or gagamitin sa kanila ni Yue and ng Aurora. So ngayon, no, parang kabisado din ni Super Prince. Ngayon naman for Yue din, kabisado niya rin yung Jushin. So mid lane pa lang, alam mo na agad na grabe magiging tapatan nitong ating dalawang koponan. Even Renegade ay nakaabang din just in case magkaroon ng talon from Onyx. Oo, nilabas na ni Rene J yung show niya. Actually, marami nag-request niyan. Nakikita ko kanina sa comment section, napakarami talaga nagsasabi. Na chow, Rene chow, J, chow. mag-show ka na. Kailangan na namin makita yung show mo. Pero ngayon, papasok si Demon Aray Knight. ko. Atras din kagad. Dalawa ay at laban sa isa. Rene J ay pumwesto na nga rin dito sa unang pagong ng laban na Brusco. Hinahabol pa rin si Rene J. Bastuhan ng malala. Onyx Philippines, si King Kong nagpa-purple pa. At ito, tapos na nga ata at pwede na sila magsimula. Uy, nakita yan si Super Prince, nadikitan. Okay, atras muna. Nagamit yung Crimson Beacon. Sabi ni King Kong, wala muna akong pakialam. Sige, magsuntukan lang kayo niya. Mag-orange buff ako. Kailangan kompleto yung buff ko pag simula nung unang pagong. Oh, parang normally ganito yung pattern talaga ni King Kong, no? Pero anyway, Wait, magkakaroon na Jay. ng fight. May Jet Kondo na gagamitin. Glorious Pathway! Okay, nailabag din dito. Shadow Kill. Nailabag sa luwan dalawa. Super Prince. Oh boy, bakit na? Kasi mapapatay na kagad siya dito ni Demon Knight. Ngayon, atras muna. Binababara ni Yuen. Ako pinagbabarel. Dito si Kirk. Aray! Tama yung Sean Renegade. Nako! Pinakaulit sa back ng Deacon Boy. Kumonekta at si Yuen ang makakakuha ng kill. Kasama pa ng pagkuha na pagong dito ni Demon Knight. Napakaganda ng pagtipid ni Demon Knight. Pero teka, hindi pa tapos. Oh no, napagamit din ng Tempest of Blade. Even yung traction pulse ay ginamit na dito ni Yue para lang sana ikulong itong si King Kong. Yun nga, babalikan natin yung sinabi natin kanina na napakaganda ng pagtipid ni Demon Knight ng kanyang Ugi Shadow Kill doon sa laban. He could have done it kay Super Prince pa lang. He could have picked off yung Zoshin. Pero alam niya, they were preparing for the bigger fight. Yung Turtle ang mas gusto nilang kunin. And over that, those 2 kills na nakuha din ng Aurora, napakataas ng snowball potential na pwede pa nilang maabot entering the 4-minute mark. Oh, tsaka na dito, parang bago pa sila mag-snowball, sasakit pa lalo si Yue. Grabe yung continuous poke talaga Oo. ng Kimi. Sobrang nag-make sense talaga kung ilalagay mo siya sa may mid lane. Oo. Tapos hahabol na ng mga players. Ito yung Unli Planggana ni Edward. Sure ako ganun lang yung gagawin niya talaga sa may bottom lane. Yung papatay niya ng papatay ng Planggana, yung Hylos. And kung ikaw si Kirk doon, medyo nakakainis yung ganun. Kasi normally ikaw yung sa zone. Oh. Oy, wait lang, naagawan ba? Ay, Nakuha, hindi, nakuha. Nakuha pa rin ni King Kong yung kanyang purple buff. Pero nice attempt para dito sa Aurora. Ibig sabihin, pinaparamdam nila kay King Kong na hindi ka makakakuha ng buff ng malaya. Laging meron sa paligid mo. This is clearly not the same as what we saw noong mga nakaraang laban kasi parang mixture yon ng utility versus assassin or assassin versus utility. Ngayon na pareha silang assassin, nakadepende yung invasion nila sa mga kasama nila. Kung sinong mas kayang mag-complement to well sa junglers nila, might as well get that advantage. And looking at Edward, paulit-ulit lang niyang ginagawa yan. Napagtapos niya mag-clear ng lane, pupunta siya doon sa may riverside, hahawakan lang nila lagi. Alam niya kung may pupunta man sa mga members ng Onyx Philippines. The same goes by with Aray! Aurora. Correct, tumama yung traction pulse. Shadow Kill na nagamit! Akala natin ay makakatakas si Super Prince with that Crimson Beacon, pero hindi pala. Well-calculated play para rin sa Aurora, specifically Demon Knight. At nakita natin doon yung suporta ding binigay ng kanyang kakampeta na yung sinasabi ni Josh Cakes kanina na talagang naghahanap lang ng pwedeng pumasok from Onyx. Kaya si Edward roaming around habang Aurora naman
makakasecure dito ng another objective. 1.7k gold lead. Grabe si Dominic. Ay, Hello? Palaban talaga si Dito. Kahit dito, aatras na si Kelra. Para nakakatunog siya, may mga tao ata sa paligid. So kailangan ko na pumunta dun sa second turret sa may bottom. Kailangan ko ng tulong ni Bruce. Super Prince ay narito rin. Ngayon ko lang napansin, same concept pala yung ginagawa ni Yuwe at ni Super Prince, no? Is either si Super Prince yung babox out or si Yuwe yung babox out. oh, ganun Teka lang, talaga. traction pause. Wait lang, tumama yung traction pause. Level of play, bitawan na kagad sa force dito King Kong. Nakuha niya ba yung purple? Hindi! Hindi niya nakuha yung purple dito, ladies and gentlemen. Kaya si Dominic Kite na mag-isaman force. Demon Kite, the Kite Brothers is doing it, ladies and gentlemen. Pwede pang dumiretso sa gitna or even sa may bandang ibaba. Itong si Dominic Kite para kunin yung Torre. Ngayon naman, parang middle lane ang gusto talaga nilang kuhanin. Hindi na nasisira yung top lane. Si Kirk dito sasala ng mga damage habang si Renegade Aray. nakabang. Edward! Edward! Aray ko na, bitbit, shadow kill. Ah, naku po, lumipat Umabot pa kay pa! Kelra. Oh my! Parehas na tayo magiging reaction. Parang kanina pa, gano'n kasi talaga yung laro natin eh. Ang bilis talaga ng reaksyon ni Renegade. Baka Renegade, show boy pa rin mo ng sliver of HP. Grabe na tong dalawang teams natin, even sa may middle lane, ay ayaw pa uwiin. So sa lahat ng mga nanonood ngayon, hingang malalim muna. Ha? Dahil, wow. Nanonood din ako eh. Tama, Nanonood din ako. tama naman. Kasi grabe yung sagutan ng dalawang teams. Gold leaders natin, nako po, the Ito. Kite Brothers. At alam natin yung mga pwedeng mag-isagot dyan. Pero middle lane, Edward! Wait lang, Edward. Edward. Naku, mapupuruhan ata siya dito. Pinapara. Kelra. Naku, si Kirk ay nakakuha na. Kirk Shadow Blades. kill. Tapos blade, ginamit na kagad ni Kiko. Makakataka siya. Pastor. Akin siya dun sa may bato. Pero ngayon Sipa. nakasipa na rin si Renegade. At kailangan lumayo ni Yuwe din. Binababaran Ay! na. Ay, Yours Spotway. Spotway. Talagang tinipid niya na bait lamang. Itong flicker from Yuwe. At iiska po na both parties. Oo, ang bilis na naka-flicker ni Yuwe. Doon nakala niya, nakita niya yata si Darth Vader. Doon nakita niya, biglang flicker out eh. Ay, bottom lane, Teka bottom lang, lane! hindi pa tapos. Si Kelra na naman ang magiging target dito. Layo mo na si Demon Kite. Pero nararamdaman na natin, napaka-hapdi na dito. Oh, Masakit na yung damage output ni Demon kahit masakit na rin si Yue, pero the thing is, the difference right now, na-build na ni Kirk yung kanyang Radiant Armor. So mas may luxury siya ngayon na humarap doon sa laban, giving the other members of Onyx Philippines freedom against the members of Aurora Gaming. Now, nag-split na itong si King Kong, nagpalit na siya ng mode, kumbaga switch off niya na. Aha. Yung pagiging assassin, okay, side lane na ako. Tsaka ano dito, si Demon, kahit yung mga pauna niyang shuriken, parang dinidikit niya mo, di ba, magsha-shadow. Pag may dumikit, babalik siya, tapos sa shadow niya, tsaka siya shadow out. Oo. So parang merong bait, or medyo mapapatanong yung kalaban, mag-ulti ba to or hindi? Papatayin ba ako nito or hindi? Parang ganon yung medyo pinapakita niya. Kaya sometimes, Sir Onyx dito, hindi nila alam kung mag-i-initiate na ba ng teamfight dito yung Aurora. And because of that, lumalaki-lala yung kalamangan, 4.5k para Oo. sa ating 8-minute game time. Well, gusto ko lang sabihin ito hindi to na-point out kanina eh. Yung madalas na nakikita natin sa isang Kimi, di ba, weakness finder ang ginagawang emblem. Ito kasi ngayon, quantum charge. So talagang ready siya sa habulan, ready siya sa Mabilis takbuhan. pala. Talagang mabilis itong Kimi na to. Oh, kaya kanina din natin try na gamitan ng Glorious Pathway. Di Tapos nabutan nakatakas eh, no? pa rin may flicker. Normally, sobrang lagkit na nun eh. Oo. Oh, pero dito, nakatakas. Kumbaga, para dito sa side ng Aurora, alam kasi nila na merong high loss. Yeah. O, teka lang, kumamit yung shadow Ito nga, kay King shadow kill. Kong. Gagamitin ba yung Ang shadow sakit. kill? Hindi, pinagnanormal lang. Pero nagamit din kagad dito yung Tempest of Blade. Aabante si Edward. Tumama yung traction pulse. Tatanda rin na ni Yue dito ng mga Top baril. lane, top lane. Pero sa may patakitas, marami nagaganap! Oh! Sabay na naman Sabay na tayo naman ng tayo. reaction. Oh, wow! Aurora, akala natin yung major play ay nandun sa may bottom lane. Nung sinazonat nila si King Kong, yun pala may sariling plano. Meron. Dun sa may top lane, napilit naman paggamit dito ng Tempest of Blades. Tapos makakapatay nga dun sa top middle lane. Ay masira na rin habang si Edward, if ever na may nabangga dun, feeling ko bibigyan na naman nila. Sobrang ganda ng idea eh. After nilang maghiwa-hiwalay, bigla silang magsasama-sama na parang okay, na-minus na ng isa yan, so kung subukan man nilang lumaban ng 5v5, hindi na mangyayari kasi nga 4 na lang yan. And for Aurora Gaming, it has been the complete opposite of what happened nung game number 2 and game number 3 na kung saan sila yung nalulugi ng early game. Ngayon, nahawak nila yung advantage. They know how to control the map. They know how to control the tempo of those games. And with this free lord, Aurora Gaming is still on the lead. Okay. 9 minutes sa laro natin. Control na control nga ng side ng Aurora. Kahit yung mga buff
ng Sigma Jungler ay hindi na rin niya mapuntahan. And I think for Onyx, normally parang yun yung nagiging problema nila kapag yung pattern ni King Kong ay nasasagot na. Oo. Tsaka, nasanay kasi tayo na ibinibigay ng Onyx Philippines yung space. Ngayon, siya na ang gagawa ng sarili ng space. Alam naman natin ang play style ng isang lane kapag nalugi na, hanap siya ng open na lane, kukunin niya yun, babalik muna sa base, paulit-ulit na lang, parang funny yung magiging play style niya dito. Ang kaso nga lang, ang pwedeng umarap sa kanya would be Demon Kite with the Hayabusa. And Yeah. we saw that instance on that bottom lane na kung saan nakita niya si King Kong, binanata niya, di niya ginamitan ng Ugi Shadow Kill, na maga Sinulubong. agad, di ba? Nasaktan agad si King Kong. Oh, tsaka if ever, parang nakaredy rin na sumalubong kanina kasi di ba si Edward ay nakagulong mode din Oo. at the time. So 8-1 score, madedepensa sa may mid lane Lord, pero parang napapasok yata. Glorious Battle ginamit! Okay, si Bruce naman ay pumasok na nga rin. Sakson. Pero ang tanong ay kakayanin niya ba? Nabuhay pa siya dito Pero Shadow Kill, pagsaluhan ng Aray ko! tatlo pong hapdi ng damage mula kay Demon Kite. Ngayon naman, Uy! Tempo Uy! Play. Talikod! Gagawin ni si King Kong. Oh, At ito wow! kami nga ito magiging nagtatarget. Pero sakto lang yung sipa. Wow! Ni Renny J, ladies and gentlemen. Grabe ang Rora. Baka Rene J. Cho saving his teammates. Akala natin makakakuha ng mga dire-diretsong kill si King Kong, pero sabi niya, may sipa ako. Hindi ko papayagan na makakuha ka pa ng panibagong kill. Maintain pa rin kalamangan dito ng Aurora. Ngayon, Onyx, anong kailangan nilang gawin? For Onyx Philippines, kailangan pa nilang mas pag-igtingin yung pag-abot ni King Kong doon sa backlanes to a point in time, doon sa tempo mismo, na wala si Renny J. Nawala yung sipa ni Renny J. And for this time, for Aurora Gaming naman, napakaganda nung switch din ni Renny J. Pero yung Ugi Shadow Kill naman. Okay, ko tatlo pa nagsalo doon pero ang lilit ang kanilang mga buhay. Kaya Uy! wala Uy! naman takot. Nakaraipit! Dito si Demon Kite. Oh my goodness. -1 ngayon at napaganda for Onyx dahil ang napatay pa nga nila is Demon Kite. Although nga lang, wala silang objective na makukuha. Mga 50 cover pa rin seconds dito pa. ng Aurora. O 50 seconds pa 25. Buhay na rin si Demon Kite nun. Kelran now has the Sea Halberd. So medyo pwede na sigurong bigyan dito si Edward. Edward is at a 1-3-1 na yes. Pero napakalaking factor kasi na lagi siyang nasa harap. Oo. Sinasalo niya dito. Actually, most of the time, siya din yung nabubuhat dito ni Super Prince. Siguro ang pinakamalaking nakuha lang nila doon is yung shutdown gold kasi Yes, yes. 5-1 and 5-0-1, 5-0-1 to kanina. No, again, kompleto na ang 5 na miyembro dito ng Aurora. Ilang segundo, 18 seconds para sa next na Lord. Again, level 1 Lord pa lang naman ito pero malaking impact pag nakuha ng Aurora to kasi for sure, may mababasag at may mababasag sa Onyx. Lalong-lalo na auto-damba na yung Oo. Lord ngayon di ba? Lalong-lalo na mid lane din yung possible na puntahan anong Lord na yon. So for Onyx Philippines, they have to do what it takes para makuha din yung contest for this Lord. Now, pwedeng ulit-ulitin ni King Kong yung gagawin niyang ganyan na magsa-side lane muna dahil mas mabilis naman talaga siya makakalapit doon sa Lord. Pero for Aurora Gaming, they have the ability to burst the Lord because of Yue. Tingnan natin ako na mangyayari ngayon. Kalahati na yung buhay ng Lord habang si King Kong na sa may batagyan. Ginamit ni Glorious Battle! Okay, pati revitalize. Simula dito kay Edward pero si Demon Kite ay nakuha na kayo sa alubungan. Demon Kite ng King Kong. King Retrieve Renny! na lang Woo! pero si King Kong ang magwawagi. Dapat na sumunod gagamit niya pero nagkakabulan. Dito sa may kilid. Namatay na kakalito si Guerra. Kaya alam pa si Sipa. Baka Renny J. So, kasama pa ang mga recalls. At dire-diretso nga ngayon yung side ng Aurora. May kita natin ang ligaya ng mga Auroras. Is this endable? Yan ang pinakatanong. Makakakita ba tayo ng game number 5 ngayong araw? Dahil naman segundo baga mabuhay din na si Brusco. Nagkaroon na minion wave. Nag-spot na rin yung Lord. Okay, Shadow Kill na sa ni Super Blaze. Buhay pa siya dito pero may Ay! shadow at malalim. Ito at ang pagbawi ng Onyx. Ang maika Close ng pathway. Onyx ay narito pero pipigilan muna ng Aurora. Alam nila na nag-overextend sila. At ang Onyx Philippines buhay pa rin. We're going back doon sa key to victory na nakita natin kanina for Onyx Philippines. Mas kailangan nilang maging aggressors dito. And yun yung hindi nila nagagawa onto this game. And for Aurora naman, they have to punish the overextensions na ginagawa ng Onyx. Kaso nga lang, baliktad kasi yung nangyari. Aurora Gaming yung nag-overextend and Onyx yung nag-punish. And now, they are still breathing fine. Kaya pa nilang mabuhay at kaya pa nilang lumaban. Grabe na itong laban natin. Take note na meron ng immortality ngayon. Si Renny J para sa ating game. For Onyx naman na parang ready na rin sila. Fight or flight na to. Isang torre na lang or isang inhibitor turret na lang yung meron sila. And Aurora pa nag-aabayang sila anytime kung sino pwede masipa. Si Super Prince pa rin ang ipilit anytime. Kasi wala pa naman Purify. Magkakakitaan na nalaman.
Ito na yung mga moments, 14 minutes, 15 minutes, yan na kasi yung tinatawag natin game equilibrium. Hanggat maaari, bawal makita na gumalaw kahit isang damo para hindi mo malaman kung nasan yung kalaban. Oo, sobrang laking kasalanan dito na makita at ma-reveal kung saan yung pwesto nyo. Pero si Brusco alam na may paparating si King Kong ang target. Wait lang talon muna dito si King Kong. Balik siya dun sa may mga pader. Pero tama yung sinasabi mo dapat talaga hindi makita ang magkakabila. Lalo na yung mga crucial heroes na meron sila dito. No? Ultimo hangin pwede mo pakiramdaman. Saan ba mabigat ang hangin dito? Oh, parang sabi, parang tatlo yung nandito. Parang mainit yung hangin Kasi dito. tatlo yung scent na nandun. Tatlo yung naamoy. Ibig sabihin may tatlong tao doon sa area na yun. Pero normally kasi medyo may mape-predict kung saan ba talaga nakapwesto yung mga players. Ayun na Ayan na naman. They see me. Rolling. Faded. Wala yung ibabangga. Wala, wait lang Ayun Hindi na! bumangga, pero distraction pa. Dalawa na uli! Kalati kagad ni Boy King ni Gigon. Ngayon ilapag din yung Salmon Force. Mula dito kay Doming kahit atras muna. Ang nagiging call dito ng Onyx Philippines. Wala namang mamamatay. Pero critical ang kanika nilang mga buhay. Kaya lang ang kapal ng wave doon sa may top lane at kailangan mag-react dito ng Super Fam. Oo, tsaka grabe yung disiplina ng mga players. Di ba pag mga ganyan, makikita ka na bigla ng tatalon. Makigamit mo na yung mga spell, wala ka ng flicker. Pero dito talagang kinapitan nila. Kasi 5 seconds nga naman, meron na ulit na Lord. At I think ito na yung Lord na kapag ka nakuha to, pwedeng Pero yung Ender. manalo na yung isang team. Oo, pwedeng Ender to. Hindi to yung Luminous, yung Enhanced na Lord. Pero pwedeng Ender talaga to Oo. Pero nag-winter crown si si Ken. Ay! Okay, tumama yung traction pass. Dalawa na tamaan. Nagamit yung Purify dito yung Super Prince. Si King Pathway Kong. din. Si Silip din. Dinisit Brusco. nila dito yung Lord. Habang si Kirk. At ang mapupuruan dito at namatay nakakaliyo At tapos mo ng Shadow Kill. Dalawa na patumba para si Super Bomb. Ready na sumipa. At nasipa King kaagad ang gold standard flicker from Kera. Humabol pa rin si Reggie. Tumama yung pinakuri Winter sa Crown? Winter Crown. Kaya naman yung Winter Crown nila Pinugo! gamit. Ubus nata ang pamilya. Ready si Yue at ang buong kupunan ng Aurora. Ang sakit! Nakapusin ang laban nito. Alit ang buhay ni King Kong. Hinahabol siya ni Doming. Kahit nagkakabulan na. Ito na nga yata nakikita natin. Dapat na nila Jay at namatay pa nga dito si King Kong. That is gonna be a wipeout para dito sa Aurora. Tatapusin na ng Northern Lights ang laban na ito. Si Kirk lang ang mabubuhay. 5 seconds. Pero hindi na siya aabot. And we have a game number 5. Isang masustansyang unang laban ngayong araw. Game number 5. Hindi hahayaan ng Aurora na ganun-ganun lang matatapos ang ating serye. Hindi pa rin pinuputol yung streak. Day 1